Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa AFP modernization. Sa video na ito, tatalakayin natin ang dalawang magkaibang balita sa larangan ng defense, pero may iisang malaking koneksyon pagdating sa strategic capability, accountability, at future warfare direction ng Pilipinas. Una, pag-uusapan natin ang pinakabagong update mula sa PT PAL Shipyard sa Indonesia, kung saan sabay na makikita ang konstruksyon ng UAE landing platform dock at ang ongoing construction ng LPEDs ng Philippine Navy. Mahalaga ang balitang ito dahil direktang tinatamaan nito ang usapin ng priority, execution, at pananagutan ng shipbuilder. Pangalawa, tatalakayin natin ang tagumpay ng US Marine Corps sa test firing ng L3 Harris Red Wolf Launched Effects Vehicle, at bakit may malalim na relevance ito sa Pilipinas, lalo na sa konteksto ng archipelagic defense at modern asymmetric warfare. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Ayon sa ASEAN Defense Studies, malinaw ang kasalukuyang sitwasyon sa PT PAL Shipyard. Makikita ngayon na ang hull ng 13,000 ton landing platform dock ng United Arab Emirates ay unti-unti nang nahuhubog, kasabay ng presensya ng bagong launch na KRI Balaputra Dewa 322 General Purpose Frigate ng Indonesian Navy. Batay sa impormasyon, ang UAE LPD ay inaasahang may hatid sa early 2027. Samantala, malinaw din ang update tungkol sa Pilipinas. Ang Philippine Navy LPD ay kasalukuyang nasa active construction, at ang mga modules nito ay ina-assemble na. Ang unang LPD ng Pilipinas ay target na ma-deliver sa 2026. Mahalagang ulitin ito dahil maraming maling impormasyon online. Hindi totoo na hindi gumagalaw ang proyekto ng Pilipinas. Hindi rin totoo na nauna ang UAE sa delivery timeline. Kung tutuusin, mas mauuna pang matatanggap ng Pilipinas ang unang LPD kaysa sa UAE. Kung ganon, bakit maraming nagsasabi na mas priority ang UAE kaysa Pilipinas? Ang sagot ay hindi simpleng geopolitics, at lalong hindi kakulangan ng pondo ng Pilipinas. Ang tunay na dahilan ay execution at shipyard prioritization. Ang Pilipinas ay may malinaw na kontrata na may staged or milestone-based payments, defined construction stages, target delivery timeline. Ito ay hindi kagustuhan lamang ng gobyerno, kundi legal requirement. Hindi pwedeng baguhin ito ng basta-basta. Tinanggap ito ng PT PAL nang pirmahan nila ang kontrata. Ibig sabihin, alam ng shipbuilder ang legal at procedural constraints ng Pilipinas mula pa sa simula. Kung may mas maagang steel cutting, mas visible na hull formation, o mas agresibong publicity sa UAE project, ito ay internal management decision ng shipyard, hindi kakulangan ng commitment ng Pilipinas. At dito pumapasok ang accountability. Sa defense procurement, may isang basic principle. Kapag tinanggap mo ang kontrata, tinanggap mo rin ang responsibilidad. Hindi sapat ang sabihin, mas simple ang UAE contract, o mas mabilis ang proseso ng iba. Ang tanong ay ito, natupad ba ang milestones ayon sa kontrata? Sa ngayon, malinaw na. Ang Philippine LPD ay under construction. May module assembly na nagaganap. At target delivery ay 2026. Ibig sabihin, wala pang ebidensya na ang Pilipinas ang sanhi ng delay. Kung may issue sa sequencing o yard priority, iyon ay shipbuilder execution issue, hindi problema ng customer na sumusunod sa batas. Ito ang punto na madalas nawawala sa diskusyon. Hindi luho ang LPD para sa Pilipinas. Ito ay core capability. Ang LPD ay critical sa disaster response, mahalaga sa sealift at logistics, susi sa amphibious operations, backbone ng humanitarian assistance. Sa isang bansang binubuo ng libu-libong isla, ang LPD ay force multiplier, hindi display asset. Kaya mahalaga na, tama ang delivery timeline, malinaw ang accountability, at maayos ang execution. Hindi ito usapin ng pride, kundi national resilience. Ngayon, lumipat tayo sa ikalawang balita. Ayon sa European Security at Defense, nagsagawa ang US Marine Corps ng matagumpay na test firing ng L3 Harris Red Wolf Launched Effects Vehicle. Ang test ay isinagawa noong Setyembre taong 2025,
at inanunsyo noong ika-19 ng Disyembre taong 2025. Isang Red Wolf vehicle ang ikinabit sa pylon ng AH-1Z Viper attack helicopter, at matagumpay na inilunsad laban sa isang sea-based target bilang bahagi ng long-range attack missile capability demonstration ng USMC. Ang Red Wolf ay bahagi ng tinatawag na Pack of Launched Effects, o Wolfpack ng L3 Harris. Ito ay long-range, modular, relatively affordable, network-enabled, may dalawang pangunahing variant, Red Wolf, isang kinetic strike platform, Green Wolf, isang electronic warfare platform. Ang Red Wolf ay idinisenyo para umatake mula sa malayo, makipag-coordinate sa targeting network, mag-retarget habang nasa flight, suportahan ang swarming at collaborative operations. Ang pinaka-importante, hindi na kailangang pumasok ang launching platform sa enemy weapon engagement zone. Bakit ito mahalaga sa Pilipinas? Dahil ang Pilipinas ay archipelagic, resource-constrained, exposed sa maritime threats. Ang konsepto ng affordable mass effectors ay eksaktong bagay sa ganitong environment. Imbes na umasa lamang sa ilang high-value platforms, ang direksyon ng modern warfare ay distributed, network, at ratable systems. Kung ang US Marine Corps, na may napakalaking budget, ay actively nagde-develop ng ganitong klase ng armas, malinaw na ito ang direksyon ng future conflict. Para sa Pilipinas, ang aral ay malinaw. LPEDs are platforms, not the end goal. Frigates are nodes, not silver bullets. Ang tunay na lakas ay nasa integration at network effects. Ngayon, pagsamahin natin ang dalawang balita. Ang LPD ay nagbibigay ng mobility, logistics, command and control space. Ang mga sistema tulad ng Red Wolf ay nagbibigay ng reach, precision, asymmetric advantage. Kapag pinagsama ang tamang platforms at modern effects, nagkakaroon ng credible deterrence, kahit limitado ang resources. Pero may kondisyon, kailangan maayos ang procurement at execution. Kahit gaano kaganda ang konsepto, kung sablay ang delivery at accountability, nawawala ang strategic value. Sa huli, malinaw ang ilang bagay. Una, ang LPD project ng Pilipinas ay gumagalaw at may malinaw na delivery target na 2026. Ang narrative na napag-iwanan ng Pilipinas ay hindi suportado ng facts. Pangalawa, kung may issue sa visibility at priority, ang tanong ay dapat ibalik sa shipbuilder execution, hindi sa legal at financial compliance ng Pilipinas. Pangatlo, ang mga development tulad ng USMC Red Wolf ay nagpapakita na ang hinaharap ng digmaan ay hindi lang sa dami ng barko o eroplano, kundi sa smart, network, at affordable capabilities. Ang modernization ng AFP ay hindi sprint. Isa itong long-term discipline. At sa bawat kontrata, bawat platform, at bawat delay, ang pinakamahalagang tanong ay ito. Sino ang accountable, at natutupad ba ang ipinangako? Dahil sa usaping pambansang depensa, ang oras ay hindi lang pera. Ito ay seguridad ng bayan.